사랑하는 베델 가족 여러분, 그리고 필리핀에서 함께하고 있는 PBBC 가족 여러분, 사랑하고 축복합니다. Minamahal naming pamilya ng Bethel at mga kapatid ng pamilya ng PVC na kasama namin dyan sa Pilipinas. Mahal namin kayo at pinagpapala namin kayo. 오늘 이렇게 베델 온 가족이 함께 모여 하나님께 예배하게 됨에 너무나 기쁘고 감사합니다. Lubos kaming nagagalat at nagpapasalamat na ngayong araw ay sama-sama tayong isang buong pamilya ng Bethel na nagtipon upang sumamba sa Diyos. 우리는 지난 일주일 동안 마음을 하나로 모아 여름 사역을 위하여 새벽에 모여서 기도하고 저녁에 모여서 하나님 앞에 기도했습니다. Sa nakalipas na isang linggo, nagkaisa tayo sa puso at nagtipon tuwing madaling araw at tuwing gabi upang manalangin sa Diyos para sa summer ministry. 청소년 청년뿐만 아니라 우리 어린이 공동체 가족들도 중보기도자로서 기도의 자리를 열심히 지킨 모습을 보면서 하나님께서 너무 기뻐하셨을 것입니다. Hindi lamang ang mga kabataan at young adults, kundi maging ang ating mga batang miyembro ng komunidad ay masigasig na tumayo bilang mga tagapamagitan sa panalangin. Tiyak na labis itong ikinatuwa ng Panginoon. 하나님께서는 24년 전에 한국 베델 비전 교회를 시작하게 하셨고 2년 전에는 필리핀 베델 비전 교회를 시작하게 하셨습니다. 24 na taon na ang nakalipas, pinasimula ng Diyos ang Korea Bethel Vision Church. At 2 taon na ang nakalipas ay pinasimula naman niya ang Philippine Bethel Vision Church. 그래서 베델 한 가족으로 우리 모두를 하나 되게 하심에 감사를 드립니다. Kaya't nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ginawa niya itong iisang pamilya bilang Bethel. 그렇다면 하나님께서는 왜 이 땅에 교회를 만드셨을까요? Kung gayon, bakit kaya itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa mundong ito? 많은 사람들이 교회를 단순히 내 마음이 힘들 때 위로와 평안을 얻는 곳이나 사람들을 만나서 사랑하고 교제하는 곳으로 생각하기도 합니다. Maraming tao ang nag-iisip na ang simbahan ay isang lugar lamang kung saan nakakahanap sila ng kaaliwan at kapayapaan kapag mabigat ang kaniyang kalooban. O isang lugar upang makatagpo ng ibang tao, magmahalan at magkaroon ng mabuting samahan. 하지만 하나님께서 하나밖에 없는 독생자 예수님의 소중한 피값으로 교회를 세우신 진짜 목적은 따로 있습니다. Ngunit may natatanging layunin ng Diyos sa pagtatatag ng kanyang iglesia sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. 그것은 바로 하나님을 모르는 온 세상 사람들에게 예수님의 구원과 사랑을 전하는 선교입니다. Ito ay ang misyon, ang ipahayag ang kaligtasan at pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong hindi pa nakakakilala sa Diyos sa buong mundo. 선교는 교회가 하는 여러 가지 일 중에 하나가 아닙니다. Hindi misyon, ang misyon ay hindi lamang isa sa maraming gawain ng iglesia. 선교는 교회가 존재하는 이유 그 자체입니다. Ang misyon ang mismong dahilan kung bakit umiiral ang iglesia. 교회는 전도하고 선교할 때 진짜 살아있는 교회가 됩니다. Kapag ang iglesia ay nangangaral ng ebanghelyo at nagsasagawa ng misyon, saka ito nagiging tunay na buhay na iglesia. 하나님께서는 우리를 교회로 불러주셨고 우리에게 선교에 대한 사명을 주셨습니다. Tayo ay tinawag ng Diyos upang maging kanyang iglesia at ipinagkatiwala niya sa atin ang misyong ito. 하나님께서 우리에게 주신 선교의 사명이 얼마나 멋지고 영광스러운 일인지 말씀을 통해 같이 알아보겠습니다. Sama-sama nating pag-aralan sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung gaano kadakila at kalawalhati ang misyong ipinagkaloob niya sa atin. 1절 말씀 같이 읽겠습니다. Sabihin natin basahin, 빛을 bumangon ka at 발하라. magliwanag, 이는 내 sapagkat 빛이 tumalog na ang iyong 이르렀고 여호와의 liwanag at ang 영광이 kaluwalhatian 내 ng Panginoon 위에 ay sumayo. 임하였음이니라. 아멘. Amen. 하나님은 어두운 세상 속에서 방황하는 사람들을 향해 우리에게 명령하십니다. Inutusan tayo ng Diyos alang-alang sa mga taong naliligaw sa madilim na mundong ito. 슬퍼하며 주저앉아 있지 말고 일어나라. 그리고 환하게 빛을 비춰라. Huwag kang manatiling nakaupo sa kalungkutan. Bumangon ka at magliwanag ka ng maliwanag.
거울은 스스로 빛을 내지는 못합니다. Ang salamin ay hindi kayang lumikha ng sarili nitong liwanag. 그렇지만 밝은 태양 빛을 받으면 빛을 반사해서 어두운 곳을 밝게 비출 수 있습니다. Ngunit kapag tinamaan ito ng liwanag na sikat ng araw, na ipapakita nito ang liwanag at napapailawan ang madidilim na lugar. 우리도 마찬가지입니다. Ganun din tayo. 우리는 스스로 빛을 낼 수 있는 사람들이 아닙니다. Hindi tayo ang pinagmumula ng liwanag. 그렇지만 이 세상에서 가장 환한 빛이신 예수님을 우리 마음에 모시고 살기 때문에 예수님의 사랑과 생명을 세상에 비춰주는 거룩한 거울, 거룩한 등대로 우리를 부르셨습니다. Ngunit dahil si Jesus na siyang pinakadakilang liwanag sa sanlibutan ay nananahan sa ating puso, tinawag niya tayong maging banal na salamin at banal na ilaw na magpapakita ng kanyang pag-ibig sa buong mundo. 어두운 바다에 등대가 없으면 배들이 길을 잃고 바위에 부딪히고 침몰하게 됩니다. Kung walang parola o ilaw sa madilim na dagat, maliligaw ang mga barko, mababangga sa mga bato at ito ay lulubog. 우리가 예수님의 빛을 비추지 않으면 세상의 많은 사람들은 어디로 가야 할지 몰라 방황하게 됩니다. Ganon din tayo. Kung hindi natin ipapakita ang liwanag ni Jesus, maraming tao sa mundo ang maliligaw at hindi malalaman kung saan sila dapat pumunta. 일어나라 빛을 발하라 주님의 빛을 어둠 속에 있는 세상 사람들에게 비추는 사명을 감당하도록 우리를 불러주셨습니다. Bumangon ka at magliwanag. Tinawag tayo ng Panginoon upang gampanan ang misyong ipakita ang kanyang liwanag sa mga taong nabubuhay sa kadiliman. 예수님께서는 우리에게 이렇게 약속하셨습니다. Ganito ang ipinangako ni Jesus sa atin. 사도행전 1장 8절 말씀입니다. Sa mga gawa, chapter 8, verse 8. 오직 성령이 너에게 Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng bahagi ng daigdig. Amen. 우리가 이번 여름 필리핀 베델 비전 교회로 나아가는 것은 땅 끝까지 나아가 예수님의 증인이 되리라는 말씀에 순종하는 발걸음입니다. Ang ating pagpunta sa Philippine Bethel Vision Church ngayong summer ay isang hakbang ng pagsunod sa utos ng Panginoon na maging kanyang mga saksi hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. 어둠에 갇힌 영혼들에게 주님의 밝은 빛을 비추러 가는 것입니다. Pupunta tayo upang dalhin ang maliwanag na liwanag ng Panginoon sa mga kaluluwang nabubuhay sa kadiliman. 열방을 향해 복음의 빛을 비추는 이 거룩한 일은 몇 명의 참가자들만의 몫이 아닙니다. Ang banal na gawain ito na nagpapaliwanag ng liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa ay hindi lamang tungkulin ng iilang kalahok. 이 자리에 계신 베델 온 가족이 하나가 되어 감당해야 될 교회의 사명입니다. Ito ay misyong dapat gampanan ng buong pamilya ng Bethel na naririto na may pagkakaisa bilang isang iglesia. 이 사명을 이루기 위하여서 두 가지 형태의 거룩한 선교사가 필요합니다. Upang maisakatuparan ang misyong ito, kailangan ang dalawang uri ng mga banal na misyonero. 네, 첫째는 직접 발로 뛰며 현지로 나가는 선교사입니다. Ang unang misyonero ay ang misyoneryong humahayo na personal na pumupunta sa lugar ng misyon. 여름 사역팀으로 파송되어 필리핀 현지로 나가는 43명의 KBBC 참석자들이 있습니다. Meron tayong 43 na kalahok mula sa KBVC na ipinadala bilang Summer Ministry Team patungong Pilipinas. 그리고 PBVC에서 여름 사역에 참석하는 청소년, 청년, 장년 51명의 참석자들이 있습니다. Bukod dito, may 51 na kalahok mula sa PVBC, mga kabataan, young adults at matatanda na lalahok sa Summer Ministry. 모두 94명의 참석자들이 나가는 선교사로 여름 사역에 참여하게 됩니다. Sa kabuuan, merong 94 na kalahok ang makikibahagi sa Summer Ministry bilang mga misyoneryong humahayo. KBBC 참석자들은 언어의 장벽, 문화의 장벽, 낯선 환경을 넘어 복음을 들고 담대히 나아가야 될 것입니다. Ang mga kalahok mula sa KBVC ay kailangang lampasan ang hadlang ng wika, kultura at bagong kapaligiran habang buong tapang na dinadala ang ebanghelyo. 또한 모든 참석자들은 찌는 듯한 더위와 육체적인 피로 속에서도 주님이 주신 사랑의 빛을 들고 잃어버린 필리핀 영혼들에게 다가가 그들의 손을 잡고 복음을 선포해야 합니다.
Gayon din sa kabila ng matinding init at pisikal na pagod, kailangan dalhin ng lahat ng kalahok ang liwanag ng pag-ibig ng Panginoon. Lapitan ang mga naliligaw na kaluluwa sa Pilipinas, hawakan ang kanilang mga kamay at ipahayag sa kanila ang Ebanghelyo. 우리 모두가 현장에서 직접 움직이는 나가는 선교사로서의 역할을 감당할 것입니다. Lahat tayo ay gaganap bilang mga misyoneryong humahayo na personal nakikilos sa lugar ng misyon. 두 번째는 뒤에서 기도와 헌신으로 받쳐주는 보내는 선교사입니다. Ito naman yung pangalawang klase ng misyoneryo, ang misyoneryong nagsusugo na sumusuporta sa pamamagitan ng panalangin at pagtatalaga. 이 자리에 계시는 베델 가족들이 바로 보내는 선교사입니다. Kayong mga kapamilya ng Bethel na naririto, ang siyang mga misyoneryong nagsusugo. 필리핀 현지로 직접 가지 않는다고 해서 나에게 선교의 사명이 없는 것이 아닙니다. Hindi ibig sabihin na wala nang bahagi sa misyon dahil hindi ka personal na pupunta sa Pilipinas. 전쟁터에서 전방의 군인만큼 중요한 것이 후방 부대의 탄약 공급과 음식 공급입니다. Sa panahon ng digmaan, kasing halaga ng mga sundalong nasa unahan ang mga nasa likuran na nagsusuplay ng bala at pagkain. 이것이 공급되지 않으면 전쟁을 제대로 할 수가 없습니다. Kung wala ang mga supply na ito, hindi magtatagumpay ang labanan. 이곳에서 드리는 성도님들의 뜨거운 기도는 현지 사역을 성공적으로 할 수 있는 가장 강력한 영적인 힘이 됩니다. Ang taimtim na panalangin ng mga mananampalataya rito ang magiging pinakamakapangyarihang espiritual na lakas upang matagumpay na matapos ang ministeryo sa lugar ng minisyon. 현장에 나가서 복음을 전하는 한 사람 한 사람을 위해 이름을 불러가며 기도해 주시길 바랍니다. Ipanalangin ninyo na ang bawat taong lumalabas upang mangaral ng ebanghelyo at banggitin ninyo sila sa kanila ang kanilang pangalan sa inyong mga panalangin. 올해는 PBBC 참석자들도 한 사람씩 중보 기도자들이 연결되어 있습니다. Ngayong taon, bawat kalahok ng PBVC ay may nakatalagang tagapamagitan sa panalangin. 이곳에서 드리는 우리 가족들의 기도는 현장의 악한 영적 세력을 파쇄하는 능력이 있습니다. Ang mga panalangin inaalay ng ating pamilya rito ay may kapangyarihang durugin ang masasamang espiritual na puwersang kumikilos sa lugar ng misyon. 보내는 자와 나가는 자가 기도의 줄로 단단히 묶여서 하나가 될 때에 그곳이 어디이든 하나님 나라가 이루어지는 강력한 역사가 일어날 줄 믿습니다. 아멘. Naniniwala tayo na kapag ang nagsusugo at ang mga humahayo ay naging isa sa pamamagitan ng panalangin, saan man sila naroroon ay makapangyarihang mahahayag ang kaharian ng Diyos. 그렇다면 이번 PBBC 여름 사역에서 나가는 자와 보내는 자가 마음을 모아 이루어내야 될 가장 핵심적인 과제는 무엇일까요? Kung gayon, ano ang pinakamalagang layunin na dapat may sakatuparan ng mga humahayo at mga nagsusugo sa summer ministry ng PBVC ngayong taon? 그것은 바로 PBBC 다음 세대를 영적으로 스텝업 시키는 것입니다. Ito ay ang espiritual na paglago o step up na susunod sa susunod na henerasyon ng PBBC. 필리핀 사역 현장에서 만나는 청소년들과 청년들을 보면 이런 모습을 가지고 있습니다. Ang mga kabataan at young adults na makikilala natin sa ministeryo sa Pilipinas ay dumaraan sa ganitong kalagayan. 무거운 가난의 짐, 해체되는 가정의 아픔, 세속적인 문화의 도전 속에 있습니다. Pasan nila ang mabigat na kahirapan, ang sakit ng mga nagkawatak-watak na pamilya at ang mga hamon ng makamundong kultura. 그 가운데서 나는 아무것도 할 수 없어라며 포기하고 주저앉아 있는 영혼들이 많습니다. Marami sa kanila ang sumusuko at nananatiling lugmok dahil iniisip nilang wala akong kayang gawin. 주님 주시는 구원의 은혜를 받기는 하였지만 그 상태로 그대로 머물러 있습니다. Bagamat tinanggap na nila ang biyaya ng kaligtasang ibinibigay ng Panginoon, nananatili pa rin sila sa dati nilang kalagayan. 이런 영혼들을 위하여 이번 여름 사역에 우리를 부르셨습니다. Tinawag tayo ng Diyos sa summer ministry na ito alang-alang sa kaluluwang tulad nila. 이번 사역을 통해 제자리에 머물러서 더 이상 앞으로 나아가지 못하는 PBBC 가족들이 자신의 한계를 깨뜨리고 성령의 능력을 힘입어 영적으로 한 단계 뛰어올라 스텝업 되어서 교회의 든든한 주역으로 서게 해야 될 것입니다. Sa 아멘. pamamagitan ng ministeryong ito, naway ang
ang mga kapamilya ng PBBC na hindi na umuusad at nananatili sa kanilang kasalukuyang kalagayan ay mabasag ang kanilang mga limitasyon. Tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, umangat sa panibagong antas ng espiritual na paglago at maging matatag na mga haligi at pangunahing manggagawa ng iglesia. 첫째는 예배의 스텝업입니다. Ang una ay ang step up sa pagsamba. 형식적인 예배, 의무적인 예배에서 벗어나 하나님을 인격적으로 만나고 가슴을 찢으며 부르짖는 뜨거운 참된 예배자로 스텝업 시켜야 합니다. Kailangan umangat mula sa formal at nakagawi ang pagsamba tungo sa pagiging tunay na mananamba or mananampalataya na personal na nakatagpo sa Diyos upang buong pusong tumawag sa Kanya ng may alab at taos-pusong sumasamba. 두 번째는 사명의 스텝업입니다. Ikalawa ay ang step up sa mission. 수동적으로 끌려가기만 하는 모습이 아니라 자기 교회를 스스로 섬기고 친구들에게 복음을 전하는 영적 제자로 스텝업 시켜야 합니다. Hindi na lamang magiging tagasunod na basta sumasabay, kundi umangat bilang espiritual na alagad na kusang naglilingkod sa sariling iglesia at nagbabahagi ng ebanghelyo sa kanyang mga kaibigan. 셋째는 비전의 스텝업입니다. Ang pangatlo ay ang step up sa pangitain. 눈앞에 가난 환경, 여러 가지 어려움 속에 갇혀 있던 좁은 시선에서 벗어나도록 해야 됩니다. Kailangang makalaya sa makitid na pananaw na nakakulong sa kahirapan o sitwasyon at iba pang pagsubok sa buhay. 필리핀 땅과 열방을 변화시키는 필리핀 220 비전의 주역으로 꿈과 비전을 스텝업 시켜야 합니다. Dapat umangat ang kanilang mga pangarap at pangitain upang maging pangunahing mga kasangkapan sa pagsasakatuparan ng Philippine 220 vision na magbabago sa Pilipinas at sa mga bansa sa mundo. 우리가 PBBC 가족들과 함께 전도하고 함께 땀 흘려 사역하며 눈물로 그들을 섬길 때에 그들이 주님 안에서 스텝업 되는 역사가 일어나게 될 것입니다. 아멘. Kapag tayo ay sama-samang nangaral ng Ebanghelyo kasama ang pamilya ng PVBC, naglingkod ng may sipag at sakripisyo at naglingkod sa kanila ng may pag-ibig at luha, makikita natin na ang kanilang espiritual ay na pag-angat sa Panginoon. 그렇다면 여름 사역을 통하여 복음을 전하고 영적으로 스텝업 되어서 빛을 발하게 되면 어떤 결과가 생길까요? Kung gayon, ano ang magiging bunga kapag ipinangaral natin ang Ebanghelyo sa summer ministry na ito? Umangat tayo sa espiritual na buhay at nagliwanag para sa Panginoon. 3절 말씀을 같이 읽겠습니다. Sabay-sabay nating basahin ang verse 3. 나라들은 Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. 아멘. Amen. 빛을 발하면 세상 사람들이 우리들을 통하여 하나님을 보게 되고 하나님의 은혜를 경험하게 됩니다. Kapag tayo ay nagliliwanag, makikita ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan natin at mararanasan nila ang kanyang biyaya. 우리가 빛을 발할 때에 사람들이 그 빛으로 모여드는 역사가 일어나게 될 것을 예수님의 이름으로 축복합니다. Dalangin ko sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na habang tayo ay nagliliwanag, maraming tao ang lalapit sa liwanag na iyon at makakaranas ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos. 말씀을 맺겠습니다. Dito na po nagtatapos ang mensahe. 사랑하는 KBBC, PBBC 베델 가족 여러분, Mahal naming PBBC at KBBC na kapamilya. 어둠을 몰아내고 PBBC 다음 세대를 스텝업 시키는 이 거룩하고 위대한 사명을 무엇으로 감당할 수 있겠습니까? Paano natin magagampanan ang banal at dakilang misyong ito ng pagpapalaya sa kadiliman at pagpapataas sa susunod na henerasyon ng PBBC? 오직 기도의 힘과 성령의 권능의 힘으로만 가능합니다. Magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 초대교회 성도들이 마음을 모아 오로지 기도에 힘썼을 때에 하늘의 권능이 임했던 것처럼 베델 온 가족들이 전심으로 기도할 때에 하나님은 필리핀 PBBC 현장 위에 초자연적인 부흥의 역사와 승리의 깃발을 꽂아주실 것입니다. Kung paanong bumaba ang kapangyarihan ng langit na ang mga mananampalataya sa unang iglesia ay nagkaisa at nagtiyaga sa panalangin, gayon din kapag ang buong pamilya ng Bethel ay nanalangin ng buong puso
magpapakita ang Diyos ng higit sa likas na pagbabagong buhay at magtatayo ng bandila ng tagumpay sa ministeryo ng PBBC sa Pilipinas. 이번 사역을 통해 필리핀 현장에 하나님 나라가 임하고 PBBC 다음 세대가 주님 안에서 거룩하게 성장하게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ipinapanalangin ko na sa pamamagitan ng ministeryong ito ay dumating ang kaharian ng Diyos sa Pilipinas at ang susunod na henerasyon ng PBBC ay lalago bilang banal sa Panginoon. 여름 사역을 위하여 기도하는 모든 베델 가족들 위해 하늘의 크신 은혜와 평강이 넘쳐나기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. Buong puso kong ipinapanalangin sa pangalan ng Panginoon na ang dakilang biyaya at kapayapaan mula sa langit ay umapaw sa lahat ng pamilya ng Bethel na nananalangin para sa summer ministry. 네, 모두 같이 일어나서 찬양하고 기도하겠습니다. Tumayo po tayong lahat at sama-sama nating purihin ang Panginoon.